Thank you, Mr. Chair. Good morning sa ating mga kapwa mambabatas. Mr. Chair, sa inabot so far ng mga hearing natin dito sa Good Government and Public Accountability Committee or Blue Ribbon Committee, we recognize the efforts of our colleagues, yung mga staff, secretariat, at lahat po sa kanilang mga efforts para sumulong ang ating investigasyon in aid of legislation. Isang mahalagang precedent itong naging serye ng mga hearing natin, Mr. Chair, dahil dito ay napakita natin na ang mga pera ng bayan na inallocate bilang confidential and intelligence funds ay pwede naman palang pag-usapan. Pwedeng busisihin, pwedeng tingnan paano talaga yan ginamit at lalo na kung naabuso ay dapat hindi makawala basta-basta yung mga hindi nag-alaga sa pera ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay isang malaking leksyon sa lahat ng mga ahensya sa ating gobyerno na atat na magkaroon ng confidential or intelligence funds para sa kanilang agencies. Pangalawa, Mr. Chair, napakita natin sa mga hearing na ito na yung mga inquiries in aid of legislation ay pwedeng gawin habang nirerespeto natin yung trabaho ng iba pang mga ahensya when it comes to ensuring transparency and accountability among public officials. Pangatlo, Mr. Chair, ngayon nakita natin na meron palang pwedeng gawing isang scheme, no? Yung mga opisyal na gustong gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. Lalo na, Mr. Chair, yung paggamit at paglikha ng mga peking pangalan at ginagamit ang security purposes di umano para maging dahilan ng paggamit ng mga peke, hindi totoo at mga inimbentong pangalan. Para sa representasyon ng kabataan, Mr. Chair, tayo isang malaking question mark, malaking red flag talaga na kinailangang gumawa ng mga peking pangalan sa mga acknowledgement receipts. Kasi in the first place, Mr. Chair, itong mga supporting documents, yung mga resibo or yung mga documentary evidence in relation to the use of confidential and intelligence funds, limited na nga in the first place ang pwede mag-access dito, Mr. Chair. Hindi nga buong mga ahensya, kahit yung COA, kinailangang gumawa ng isang unit, yung ICFAO o yung Intelligence and Confidential Funds Audit Unit, para yun lamang yung merong access sa mga dokumento. Pero kahit yun, Mr. Chair, ay hindi kinikilala ng Office of the Vice President at maging ng mga opisyal ng DepEd na nag-handle ng confidential funds. Ang tanong sa atin, Mr. Chair, kinailangang gumamit ng mga peking pangalan. Pag ganun ba, yung mga security officers na siyang nag-handle di umano ng confidential funds ng OVP tsaka DepEd, wala ba silang tiwala dun sa special disbursing officer ng OVP tsaka ng DepEd? Wala din ba silang tiwala dun sa iba pang mga opisyal ng OVP tsaka DepEd? At wala rin bang tiwala itong mga security officers sa COA o sa ICFAO na siyang inatasan ng Joint Circular 2015-01 na busisiin yung mga documentary evidence. Also, Mr. Chair, hindi ito mangyayari kung wala ang utos mismo ng nakaupong vice-presidente na si Sara Duterte. Itong pag-utos niya na maglikha ng mga peking resibo at gumamit ng mga peking pangalan, ito rin ba ay isang pagpapahiwatig na wala siyang tiwala mismo sa kanyang Special Disbursing Officer o SDO? Wala rin ba siyang tiwala doon sa iba pang mga opisyal ng Office of the Vice President o ng DepEd? Wala rin siyang tiwala mismo sa Commission on Audit. Kahit na laging sinasabi na hayaan daw yung COA na gawin yung kanilang trabaho. Pero the fact na magsusumite ng mga pag-agresibo sa COA, yun din actually, Mr. Chair, ay pag-disregard ng Vice-Presidente sa mandato ng COA. And Mr. Chair, we have established na
laging ginagamit ng Vice Presidente yung usapin ng security, peace and order para pagtakpan yung kanilang mga maling ginawa. Kaya Mr. Chair, liban sa mga naging efforts din ng ating komite, gusto din nating kilalanin yung ginawa ng ating mga kababayan na nanood, tumutok, nakialam sa issue na ito. Pinapakita nito yung public participation na kung saan yung mga pinag-uusapan natin dito dahil public funds yung nakataya, yung mga kababayan natin ay naging interesado na maging bahagi ng pagsusulong din natin ng pananagutan sa hanay ng mga opisyal publiko. At Mr. Chair, sa mga panahon din na tayo sinisiwalat natin yung katotohanan, syempre nandyan ang iba't ibang mga tangka para lunurin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng disinformation, mga gawa-gawang kwento o naratibo. Kaya lalo nating hinihikayat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga noona ay nagdadalawang isip pa pero lately ay hindi na rin kinakaya ang mga ginawa at mga pinagsasabi ng Vice Presidente. Patuloy po tayong tumutok pa rin at makibahagi at sana ay wag po tayong magsawa na gampanan yung ating papel bilang mga citizens na ating bansa na tiyakin talaga yung mataas na standard sa ating mga public officials. Pangatlo, Mr. Chair, sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong cheating issue sa pagitan ng dalawang sikat na mga celebrities na napapanood sa telebisyon. Sabi nga Mr. Chair, dapat kapag may cheating, hindi lang isang tao yung ating pinag-uusapan at tinitiyak na gumawa dapat ng tama at aminin yung mali. Pag may cheating, Mr. Chair, it involves talaga at least dalawang tao. Kaya sa bahagi din ng ating topic, Mr. Chair, lalo na ito nga is a public matter. At pag ganun, Mr. Chair, na tayo, yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. Yung Vice Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services, Mr. Chair, na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this grave cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong Vice Presidente mismo, Mr. Chair, no, ay nandaya, nagbetray sa mamamayang Pilipino, Mr. Chair. Kaya naman mula sa pakikilahok din ng ating mga kababayan, ay meron tayong mga sectoral leaders representing various organizations na kumilos din at sinimulan yung pagtahak doon sa track ng pagpapa-impeach, Mr. Chair. And on our end, as a legislator, kasama ang fellow representatives natin sa Makabayan Coalition, dahil nandyan yung effort ng ating mga kababayan, inendorso natin yung ganung impeachment complaint as a logical track para matiyak, no, yung pananagutan. This of course comes along with continued discussions sa various committees dito sa Kamara on essential points related to the matter at sa usapin din ng legislation sa future budget deliberations natin to come up with our budget law o yung General Appropriations Act ay titindig pa rin tayo na dapat ay hindi na ulit maabuso ang pera ng bayan through the form of confidential and intelligence funds. And kasabay din nun, Mr. Chair, ay yung pagsulong din ng appropriate charges sa Vice Presidente, sa mga opisyal ng OVP tsaka ng DepEd, and also ensuring further action from the Commission on Audit. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat.